Good day and happiness life mga ka-Life Change. So welcome muli sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey. So sasagutin natin today yung tanong na ito kasi marami nagpipid sa akin sa Facebook at saka sa ating YouTube channel na bakit daw hindi pa ako humihinto as OFW. Matagal na daw akong OFW, nakaipon na o nakapundar, pwede nang huminto. So sasagutin natin yan kung bakit hindi pa tayo humihinto, okay? So, first and foremost mga ka-Life Change, noong una ako nagtrabaho kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod ko, to be honest, okay? So, it takes a long year bago magkaroon ng talagang magandang sahod. So, noong mga time din na yun, nag-aaral pa yung mga kapatid ko, sumusuporta pa ako sa aking mga magulang, so may mga bagay na kailangan pa nating gampanan, tumulong muna sa pamilya. So, at the age na yon, hindi ako nag-iipon masyado kasi nagtitira lang ako talaga ng aking allowance sa aking sarili. Bumibili ako ng something na gusto ko, pero na totally may direction kasi yung sahod ko talaga binibigay ko sa magulang ko during that time para pan-support sa family finances. Okay? So, dumating yung time na nagkaroon ako ng sariling pamilya. So, doon pala ako nag-start na magkasabi natin magpundar ng lupa or mag-start up ng maliit na bahay muna. So, iyan yung mga pinagagawa ko. So, meron na yung pinuntahan ngayon ng sahod ko nung mag-asawa ako. So, nakapundar kami ng motor, nakapag-start kami ng sari-sari store, at same way, tumutulong pa rin tayo sa ating mga magulang, diba? O, nagkaroon ng example ng mga sakit karamdaman, yan, nakasupport tayo. Alam niyo naman, malakas ang gastos pagka ganun mga bagay. Ang mahalaga lang, maayos at healthy at ligtas silang lahat, okay? So far, so good naman ang naging resulta ng aking buhay. Pero hindi pa rin ako humihinto sa pagiging OFW. Alam nyo ba kung bakit, guys? Kasi marami pa tayong pangarap. Marami pa tayong gustong gawin. Okay? So, it took 7 years. Yes, bago ako magkaroon ng anak, na sabi ko, ano pa ang dapat kong gawin, preparation. So, dumating talaga yung point na kailangan mag-prepare na ako ng mas magandang bahay, di ba? Mas maayos na plan. Kasi lalabas na aking Lady Hana. So, nung nagkaanak ako, doon nagkaroon ng mas colorful ang aming buhay na mag-asawa. Yung tipong nagkaroon ng mas magandang alignment ang mga pangarap na dumating yung great blessings namin ng aming anak. So, yung mga dreams namin na magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng example ng mga investment, ng bahay. Ngayon, yung una naming bahay, gagawin ng paupahan. Tapos yung nakakapag-invest ng maayos, ng dahan-dahan. May mga pagsubok, may mga trials tayo sa finance. Pero blessings ng Lord na lalagpasan naman lahat. At nagkakaroon ng tinatawag natin ng magandang resulta. Kasi una, hindi naman tayo maluho. Hindi naman ako bill mo ko niyan. Ang ginagawa ko lang talaga is to support my family and my goals and plan. Okay? Kaya tumatagal pa ako sa Saudi Arabia kasi hindi ko pa maiwanan yung tinatawag natin talaga na sahod. Kasi kung example, bibitawan ko yung sahod ko dito tapos magtatrabaho ako sa Pilipinas, around 30 to 20% lang ang kikitain ko based sa sahod ko dito. So hindi ko maiwanan yung 70 and 80%. But at God's time, darating din tayo sa paghinto talaga. Meron naman akong time frame. Meron naman akong nakaalat na time frame kung hanggang kailan talaga ako mag-OFW. So far, may mga tinatapos pa tayo, finishing ng bahay, yung ibang gagawin pang mga plan, wala pa akong sasakyan na 4 wheels, so darating din tayo dyan, magkakaroon din tayo yan. Kasi nagsusumikap naman tayo at nagtutulungan kami mag-asawa, at nandiyan yung gabay ng mga magulang ko, kaya nagiging maayos naman. Ang mahalaga, maayos ang relationship ng pamilya, maganda ang relationship mo sa Lord, maganda yung pakikisama mo sa mga tao, yung okay naman ang pamumuhay natin. So far, kahit naman long distance relationship, sabi nga natin, if God is the center of your relationship, magiging maayos ang lahat. Kaya nagpapasalamat ako palagi dahil binabless tayo ng Lord sa good health, binabless tayo ng Lord sa peace of mind, sa tinatawag natin na happiness in our heart, di ba? So, kaya maayos naman tayo. Darating talaga ang buhay ng OFW na uuwi ng Pilipinas. So, pinaghahandaan ko yung pag-retirement ko ng malakas pa ako, syempre. Kasi na right now, nasa age na rin ng 42. So, may ilang taon na lang, siguro, hinto na tayo. Pero bago tayo huminto, siguro, well-prepared na tayo noon. Maayos ang ating finance, maayos ang ating
mga insurances, maayos yung tinatakbo ng business. Hindi siya mape-perfect. Alam ko naman na hindi talaga mape-perfect. Pero sabi nga natin, nandun ka dapat sa process ng maayos, may kaayusan, may order. Okay? So, kaya yun, hindi pa tayo humihinto kasi may mga pangarap pa nga tayo. At pag naabot na yun, siguro, nandun na tayo sa level na pwede na, by my time frame, so everything will be okay. So, ayan ha, mga ka-life change. Kaya kayo mga ka-OFW, alam ko po na mahirap ang buhay, mas lalo kung hindi maganda yung kontrata, matagal ang pangarap. Sabi ko nga po sa inyo, matagal buuin kasi kung may nag-aaral kang anak, kung may sinusuportahan ka, wala talagang maiipon kung hindi ka magkakaroon ng discipline na mag-start mag-savings, mag-start mag-ipon pa konti-konti, okay? Kahit barya lang, 100, 200, mag-save ka para sa sarili mo. Kasi darating talaga yung time, magagamit mo yan in future, lalo sa paghinto mo. At kung meron ka pang opportunity na mag-invest or mag-provide ng mga pang-negosyong gamit, kahit hindi ka pa plan mag-negosyo, kung ano yung nasa idea mo, nasa mind mo, simulan mo na para at least kahit pa paano, pag uwi mo, mag-i-start ka na lang, hindi ka mag-i-start ng zero. Kumbaga, nandiyan yung mga gamit mo pang negosyo, kung nakaip mo ka, example na kagaya ko sa pang catering, mayroon tayong mga tinatawag na mga paupahan, may tayong sari-sari store. So, umuwi man tayo, at mawalan tayo ng trabaho, magiging buhay at maayos ang ating financial at magkakaroon tayo ng masayang buhay. Kasi, hindi ka naging pabaya. Okay? So, ang bilin ko sa lahat ng OFW, huwag maging pabaya kasi may time pa kayo ngayon. Darating time, uuwi kayo, walang kahit ano, o hindi kayo nakaipon. So, iba pa rin talaga yung meron kang naitabi at naipundar kasi yan ang magiging bala mo sa panibago mong buhay pag hindi ka na OFW. To God be the glory, ha? Ayan, maraming salamat sa inyo lahat sa pagsuporta. Dahil sa inyo, nagkakaroon tayo ng maliit na kita. Yung kita ko today sa YouTube channel po, ibibili ko ng 3-in-1 fryer, okay? Tapos yung iba, dinonate natin sa school. Oo. So, ayan. To God be the glory, guys. Happiness life. And thank you so much for watching. Don't forget